alam din po complainant. natin kung gaano po ka-divisive ang impeachment complaint, right? Ang impeachment proceedings. And alam din po natin at the end of the day, sabi nga ninyo, bilangan ito eh. Opo, sa Kamara po, sabihin na po natin, kutob natin, walang problema dyan. Sa Senado po, doon magkakaalaman. Kasi yung botong kakailanganin doon ay higit po sa majority number lang, di ba? So sa ngayon po, Yeah. Congressman Teddy, na halalan, paparating po ang filing and then magbabalik ng Nobyembre. Meron mga huling mga business dyan bago po mag-adjourn na naman para po dito po sa Pasko. And then ang pagbalik ko nila basically maghahalalan na. No? Dito ho, ang timetable dito napaka-importante. Tingin ho ba ninyo, tingin ho ba ninyo magaganap itong impeachment complaint and proceedings bago ho magpasko? Yan ang talagang malaking tanong, Ted. Kasi nga sabi ko kay DJ Chacha kanina, after October, parang ghost town na yung Kongreso diyan eh. Bihirang-bihira ka na makakakuha ng quorum. Abala na ang mga Hindi, makakakuha ng quorum yan congressman. kapag mamando sila ng liderato. Pero hindi ganun kasimple kasi ang impeachment kasi labanan talaga yan. Yes, So yes, sir, hindi lang yes. isang quorum yan. Yes, sir. Opo, Medyo di ba? mabigat yan. Oo. And then they will have to pull it through. Talagang follow through hanggang sa Senado yan kasi may timetable eh. Yes, sir. I think within 60 days. So that is another issue that we will have to consider. Maging ano kaya ito, Sir Teddy? Yung proper Maging time. Kasi posible ring after the elections talaga yan. At ang mangyayari, ang election ay ang isa sa mga main issues dyan will be the impeachment. Posibleng maging factor yan sa pagpili ng mga kandidato. At this point, medyo fluid ang situation. Kaya sa part na lang namin, ang gagawin namin, maghahanda kami ng isang impeachment complaint na maayos. And then we'll see from there kung saan ito madadala. Opo. You're saying after election or before the May 2025 election? Kasi kung kano nyo magiging election issue, opo, hindi ho ba, kasi meron pa naman session even sa 2025 before the May election. So, tingin ho ba ninyo maihahabol itong maipapanik ito? Kasi ngayon pa lang po, ang iba nagsasabi na maipapanik yan at maipapanik. Kung gugustuhin ng majority, mabilis na maipapanik yan. Kung gugustuhin ng timon sa Kamara, di po ba? Yun po yan realidad po ito, di ba? So, kung sakasakali po, yung nga, magiging election issue ito sa mga tatakbong senador. Re-electionista man o hindi? Posible. Para sa amin, ang best case scenario would be ma-file talaga ito by November. Mailusot sa Kamara siguro by December yan. Or even before. Iakyat sa Senado. Siyempre, hindi naman matatapos ng Senado kaagad yung deliberations yan. Aabutan po yan ng 2025 election. And then it will be an issue for the senatorial campaign. Okay. Sige po. Pero timetable-wise, yun nga, medyo gipit talaga if you're talking about kung matatapos yung buong impeachment proceedings by May 2024. Okay, 2025. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.